Isang malaking hamon at sakripisyo ang kaakibat ng pagpapalaganap ng kaalaman para labanan ng pang-aabuso sa kalikasan. Pero sabi nga ng ating itatampok ngayong gabi sa pagpapatuloy po ng ating seryeng Panata Ko, Pangako ng Bawat Pilipino, ang pagbabago ay nagsisimula sa sarili. Narito po ang kwento ng pagmamalasakit sa kalikasan at nakatutok si Cara David. Bilang opisyal ng Climate Change Commission, batid ni Yeb Sanyo na hindi madali ang lumaban para sa kalikasan. Kailangang isakripisyo ang pansariling ginhawa. For the past 3.5 years na nasa gobyerno ako, I chose to go by public transport. So hindi ko kailangan ng service vehicle galing sa gobyerno. Ang salita at gawa, laging dapat nagtutugma. Kailangan lahat tayo kikilos, bawat isa sa atin. And yun na nga, dapat yung pagbabago magsimula sa bawat isa. At kahit nambuhala pa ang hamon para maipaintindi ang epektong dulot ng pagbabago ng klima, kung nandun po ako sa Warsaw ay nagdesisyon ako na maglunsad ng isang fasting, no? Yung hindi ako kakain hanggat may nakikita tayong progreso dun sa usapan. Tumagal po ng 2 linggo yung aking fasting at nakita po natin maraming sumama sa atin sa iba't ibang dako ng daigdig. Hinding-hindi raw siya mawawala ng pag-asa. Ang pagbabago sa ating mundo at sa ating lipunan ay hindi nangyayari overnight. Lalo na't ang mga bansang gaya ng Pilipinas walang ligtas sa mga panganib sanhi ng pang-aabuso ng kalikasan. Malinaw yung epekto ng Yolanda sa bawat isa sa atin dahil unang-una, it's a record-breaking storm. Walang bagyo na mas malakas in modern recorded history na tumama sa atin. At syempre, mapapaisip tayo kung anong pwede pang mangyari sa panginaharap. Palaging nasa top yung Pilipinas pag pinag-uusapan ng risk sa climate change. Makitid at mahaba man ang landas patungong pagbabago, patuloy raw niyang tatahakin ito. Panata ko, gagawin ko ang lahat upang masugpo ang climate change. Siya si Climate Change Commissioner Naderev Yeb Sanyo at ito ang kanyang panata. Cara David, nakatutok 24 oras.